Sa pagpapatuloy, kinagabihan, makikita ang crescent moon na nagliliwanag at nangingibabaw sa kalangitan. Sa loob ng shelter, karamihan sa mga tao sa Furong Town ay nakabawi na mula sa kanilang unang pagkagulat. Naniniwala sila na makakahanap si Ming-Hi ng paraan upang malampasan ang kanilang suliranin at magiging maayos din ang lahat. Iniabot ni Professor Tang kay Ming-Hi ang isang papel at sinabing tingnan niya ito. Habang tinatanggap ang papel, nagtaka si Ming-Hi kung ano ang nilalaman nito. Sinabi ni Professor Tang kay Ming-Hi na ang mga iyon ay mga buto ng dandelion na kanyang nakolekta mula sa lawa. Nagtanong si Ming-Hi kung paano konektado ang mga buto ng dandelion sa mga parasito. Ipinaliwanag ni Professor Tang na ang mga iyon ay hindi totoong dandelion kundi isang matalinong anyo ng panlilinlang na ginagamit ng mga parasito. Ang dandelion ay nagpapalaganap ng mga buto nito gamit ang hangin, at ginagaya ng parasito ang paraan ng pagpaparami na ito. Kaya't nag-evolve ito upang maging isang uri ng dandelion parasite species. Ang mga parasitic spores ay kumakalat sa ilang tao at hayop, na nagiging sanhi ng pagbuo ng mas malalakas at mas nakakatakot na parasitic beast. Naisip ni Ming-Hi kung namatay ba si Wang Jun, na madalas mangisda, dahil dito. Sinabi ni Professor Tang kay Ming-Hi na malamang si Wang Jun ang nagdala ng unang henerasyon ng mga parasitic spores. Ang mga unang henerasyon ng spores ay naipasa sa kanyang asawa, si Zhou Tao, sa pamamagitan ng kanyang katawan. Sa huli, kinain ng parasito si Zhou Tao at pinalitan siya. Si Wang Jun din ang puppet ni Zhou Tao. Inakala ni Professor Tang na isa sa mga dahilan kung bakit pumupunta si Wang Jun sa pangingisda tuwing gabi ay upang itapon ang mga bangkay na kinain ni Zhou Tao. Isa pang dahilan ay upang pakainin ang iba pang kasamahan ni Zhou Tao. Agad naisip ni Ming-Hi na ang dalawa pang unang henerasyon ng mga parasito ay pinalaki ni Zhou Tao. Ipinakita ni Professor Tang kay Ming-Hi ang isang parihabang lalagyan na may lamang gumagalaw na nilalang na nahuli niya mula sa lawa. Sinabi niya kay Ming-Hi na isa sa mga unang henerasyon ng mga parasito ay ang gumagalaw na nilalang na nasa lalagyan. Nagulat si Ming-Hi dahil isa pala sa unang henerasyon ang kanyang nahuli. Ipinaliwanag ni Professor Tang na maliit na piraso lamang iyon, at ang natitirang bahagi ng katawan ng parasito ay dapat na nasa katawan ni Wang Zhang. Naalala ni Ming-Hi ang kanyang engkwentro kay Wang Zhang at napansin niyang sobrang irritable ito. Sinabi ni Professor Tang kay Ming-Hi na gumawa siya ng mga codenames para sa mga unang henerasyon ng mga parasito. Ang dandelion parasite ay tinawag niyang Queen, at ang sea anemone parasite ay tinawag niyang Tyrant. Inalala ni Ming-Hi ang mga codenames na ito. Ipinaliwanag ni Professor Tang na ang dahilan kung bakit siya naroon upang mangolekta ng mga sample at mag-imbestiga ay dahil ang mga mangangaso ay nakakuha ng isang kakaibang sample. Ito ay isang sample mula sa ikatlong unang henerasyon ng parasito na tinawag niyang ghost. Sinabi ni Professor Tang na ang ghost, ang unang pumasok sa Furong Town bilang tagapanguna ng parasitic species. Matapos pag-aralan ng kapaligiran, pinamunuan nito ang Queen at Tyrant papunta sa bayan. Tinanong ni Ming-Hi si Professor Tang kung ang ibig sabihin ba nito ay nagtatago ang huling unang henerasyon ng parasito, ang ghost, sa kanilang grupo. Sinabi ni Professor Tang kay Ming-Hi na ang ghost ang unang nag-evolve at lubos na itong pamilyar sa mga gawin ng tao. Kaya't posible na alam na nito ang mga kaugalian sa Furong Town. Naisip ni Ming-Hi kung paano nila mahahanap ang ghost sa ganitong kalaking grupo kung kulang sila sa impormasyon. Tinanong ni Professor Tang si Ming-Hi kung may napansin ba siya habang nakikipaglaban sa mga pangalawang henerasyon ng parasito. Biglang naalala ni Ming-Hi ang kanyang hinala. Ipinaalam niya kay Professor Tang na habang nakikipaglaban siya sa mga pangalawang henerasyon ng parasito, napansin niyang tila ang kanilang dila ang pinakamahalagang bahagi ng kanilang katawan. Nag-isip sandali si Professor Tang, at sinabi kay Ming-Hi na kung totoo nga ang sinabi niya, may solusyon siya. Gayunpaman, nababahala siya dahil maaaring malagay si Ming-Hi sa malaking panganib. Binanggit ni Professor Tang na nagmamadali siyang dumating at kaunting gamit lamang mula sa Ancestral Hall ang nadala niya. Naniniwala siyang hindi magtatagal ang mga rasyon ng pagkain sa shelter. Sa kanilang pag-uusap, tinalakay ni Ming-Hi at Professor Tang ang kanilang plano. Maya-maya, sumang-ayon si Ming-Hi na sundin ang plano ni Professor Tang, dahil yun na lamang ang tanging paraan upang makaalis sila sa kanilang suliranin.
Unti-unti nang naramdaman ng mga tao sa bayan ang hirap ng pamamalagi sa evacuation shelter. May mga batang nagsimulang umiyak at ang iba ay nahihirapang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Pinayuhan ng matanda ang mga tao sa bayan na huwag matakot at makinig sa sasabihin ni Professor Tang. Ipinahayag ni Professor Tang sa mga tao na ang kanilang kalaban ay isang nilalang na marunong magtago at kaya pang magbago ng anyo upang magmukhang tao. Sa kanilang investigasyon, natuklasan nila na may isang nilalang na nagtatago sa kanilang grupo at nag-aanyong tao. Nang malaman ng mga tao sa bayan ang tungkol dito, muli silang nagpanik. Agad na sinabi ni Professor Tang na huwag silang mataranta. Tiniyak niya na isa siyang eksperto at mayroon na siyang naisip na solusyon. Ipinaliwanag ni Professor Tang na nakabuo siya ng gamot na naglalagay ng patong sa dila. Kailangan lamang hawakan ito sa dila ng 3 minuto upang malaman kung sino ang parasitic monster. Sinabi ni Jing Wei sa mga tao na bawat isa ay makakakuha ng isang gamot para sa dila, at magkakaroon ng panggrupong inspection mamaya. Nang magsimula ng ipamahagi ni Professor Tang ang gamot, sinabi niya sa lahat na huwag muna itong kainin hanggat hindi pa sabay-sabay. Matapos ipamigay ang lahat ng gamot, tiniyak ni Professor Tang na natanggap ng lahat ang kanilang bahagi. Matapos kumpirmahin na lahat ay mayroon ng gamot, ipinahayag niya na handa na silang sumunod sa plano. Inutusan ni Professor Tang ang lahat na ilagay na ang gamot sa kanilang dila. Binigyang diin niya na huwag hayaang makita ng iba ang kanilang dila bago ang inspection. Sina Ming He, Professor Tang, at Fang Nianrong ay naglagay rin ng gamot sa kanilang dila. Naging balisa ang mga tao sa bayan, iniisip kung may mga side effect ito. Ngunit sinunod pa rin nila ang mga utos, dahil wala na silang magagawa. Tiningnan ni Professor Tang ang kanyang relo at inanunsyo na lumipas na ang 3 minuto. Pinaalala niya sa lahat na panatilihing nakasara ang kanilang bibig at huwag hayaang makita ng iba ang kanilang dila maliban na lamang sa inspektor. Inutusan niya ang mga tao na isa-isa silang pumila ng maayos para ma-inspeksyon ni Ming He. Sumunod naman ang lahat sa utos ni Professor Tang. Si Jing Wei ay tumayo sa tabi ng pila upang tiyakin na ang mga tao ay pumila ng maayos at hindi magtulakan. Si Fang Nianrong naman ang nagbantay sa pintuan patungo kay Ming He upang matiyak na isa-isa lamang ang papasok. Matapos makadaan ng isang babaeng blonde, agad niyang isinara ang pintuan. Sa loob ng inspection area, tinanong ni Ming He ang babaeng blonde na ilabas ang kanyang dila upang ma-inspeksyon ito. Sumunod ang babae, lumapit kay Ming He, at inilabas ang kanyang dila. Matapos inspeksyonin ang babae, nagpasalamat si Ming He sa kanyang pakikiisa. Tinawag niya ang susunod na tao upang ma-inspeksyon. Sinabi ni Fang Nianrong sa babaeng blonde na pumunta na sa kabilang bahagi matapos ang inspection. Habang papunta sa kabilang bahagi, tiniyak ng babaeng blonde sa mga tao na maayos lamang siya. Ang ikalawang taong ininspeksyon ni Ming He ay hindi rin parasitized, kaya nagpatuloy siya sa susunod. Pagkalipas ng ilang minuto, nag-aalala na si Professor Tang dahil lampas kalahati na sila ngunit hindi pa rin nila natatagpuan ang taong parasitized. Ang susunod na iinspeksyonin ni Ming He ay isang lalaking nakasuot ng apron. Tinawag siya ni Ming He at naglakad ang lalaki papunta sa inspection space. Tumingin ang lalaki sa pintuan habang isinasara ito ni Fang Nianrong. Sinabi ni Ming He sa lalaki na lumapit at huwag kabahan. Nang malapit na ang lalaki, sinabi ni Ming He na buksan ang kanyang bibig upang ma-inspeksyon ang kanyang dila. Matapos ang inspeksyon, sinabi ni Ming He na normal ang dila ng lalaki. Nagpasalamat siya sa lalaki sa kanyang pakikiisa. Tinanong ng lalaki si Ming He kung epektibo ba talaga ang gamot, dahil parang candy lang daw ang lasa nito. Tumawa si Ming He at sinabing baka candy nga lang ito. Tumalikod ang lalaki at papalabas na sana, ngunit sa kanyang gulat, hindi binuksan ni Fang Nianrong ang pintuan. Tiningnan nila ang lalaki nang may pagdududa. Tinanong ng lalaki si Fang Nianrong kung bakit siya tinitingnan ng ganoon, at inutusan itong buksan ang pintuan. Nalito ang lalaki kung bakit hindi siya pinapalabas. Sinubukan niyang kumbansihin ang lahat na wala siyang problema. Sa likod niya, gamit ang mga kamay, nagbigay ng sinyas si Ming He kay Fang Nianrong na hindi normal ang lalaki. Itinuro ng matanda ang lalaki at tinawag siyang si Wang Dasheng. Hindi makapaniwala ang matanda at ang mga tao sa bayan na si Wang Dasheng pala ang halimaw.
Nagalit si Wang Dasheng at iginiit na wala siyang problema. Upang patunayan ang kanyang normalidad, sinabi niyang tingnan na lamang ng lahat ang kanyang dila. Binuksan ni Wang Dasheng ang kanyang bibig at inilabas ang kanyang dila. Nang tingnan ito ng lahat, malinaw na normal ang kanyang dila. Muling iginiit ni Wang Dasheng na palayain siya ni Fang Nianrong, at sinabing hindi siya isang parasitic beast. Sinabi ni Professor Tang kay Wang Dasheng na tigilan na nito ang pagpapanggap dahil alam na nila na siya ang pangatlong unang henerasyong halimaw, ang ghost. Ngunit patuloy pa rin si Wang Dasheng sa paggiit na siya ay tao. Tinawag siya ni Minghi na isang mapagmataas na halimaw. Sinabi pa niya na buksan ni Wang Dasheng ang kanyang mga mata at tingnan kung ano ang hitsura ng dila ng tunay na tao. Inutusan ni Professor Tang ang lahat na buksan ang kanilang bibig, ilabas ang kanilang dila, at tingnan ang isa't isa. Nang sundin nila ang utos ni Professor Tang, napag-alaman na iba-iba ang kulay ng kanilang mga dila. Napagtanto ng mga bata na ang gamot ay ang candy na nagbabago ng kulay na madalas nilang kainin. Ang candy na ito ang nagdudulot ng pagbabago ng kulay ng dila pagkatapos kainin. Isang lalaki mula sa karamihan ang nagsabi na bumili siya ng isang malaking supot ng candy dahil gustong-gusto ito ng mga bata. Plano niya itong ipamigay sa mga pupunta sa Ancestral Hall kaya nagtaka siya kung paano ito naging gamot laban sa mga halimaw. Napagtanto ni Wang Dasheng na naloko siya. Nanggigigil siya habang iniisip ito. Nang ipag-utos ni Professor Tang na ilagay ang gamot sa kanilang dila, ginawa nga ni Wang Dasheng iyon, ngunit palihim niyang nilunok ang candy. Matapos lunukan ang gamot, lihim siyang ngumiti. Iniisip niya na tanga sina Professor Tang at Minghi dahil gumamit sila ng ganitong katawa-tawang plano para alisin siya. Isang bata na malapit sa gate ang biglang sumigaw, itinuro si Wang Dasheng, at sinabing hindi ito sumunod sa utos kaya siya ang halimaw. Dagdag pa ng bata, natatakot si Wang Dasheng na mabunyag siya ng gamot kaya hindi niya ito sinunod. Nanggigil si Wang Dasheng at kinamuhian ang lahat dahil sa paggamit nila ng ganitong kaiyahiya, katawa-tawa, at pambatang paraan. Sinabi ni Minghi kay Wang Dasheng na ngayon ang una nilang aralin para sa kanya. Halos kaagad, nagbago ang aura ni Wang Dasheng. Nabahala si Minghi, at agad na nagtaas ng depensa. Para bang sobrang sakit ang nararamdaman ni Wang Dasheng, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang ulo habang nanginginig ang kanyang katawan. Ilang sandali pa, nagsimulang lumabas ang mga tentacle mula sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Itinaas ni Wang Dasheng ang kanyang ulo, ibinuka ang kanyang mga braso, at umungol, para bang inilalabas ang sakit na nararamdaman niya. Habang tinatakpan na ng mga tentacle ang kanyang hitsura, sinabi ni Wang Dasheng na nang bumaba siya sa lupain ng mga tao, nakakita siya ng nilalang na kasing kasuklam ng mga tao. Ang lahat sa labas ng gate ay umatras nang makita nilang nagbabago ang anyo ni Wang Dasheng. Ang kanyang mukha ay naging halimaw na, habang tinanong niya ang lahat kung alam ba nila kung anong nilalang ang tinutukoy niya. Ibinunyag ni Wang Dasheng na ang nakita niya ay isang maliit na sidlang ng banyan tree. Sinabi niya na nakita niyang sumibol ito sa mga ugat, at nakita niya ang mga tentacle-like vines nitong pumulibot sa puno. Habang yumabong ang banyan tree, naging mas makapal ang mga ugat nito. Sa kalaunan, ang buong puno ay binalot na ng mga ito. Ang puno na nag-aruga sa banyan ay hindi na makatanggap ng sinag ng araw, at ang lahat ng nutrisyon nito ay kinuha ng mga ugat. Sinabi ni Wang Dasheng na hindi kailanman inaasahan ng puno na ang maliit na banyan sidlang ay magiging isang nilalang na walang kabusugan. Sa huli, mamamatay ito matapos ang matinding pagdurusa at pagkulong sa isang malungkot na estado. Naniniwala si Wang Dasheng na nakakatawa na kapag nakikita ng mga tao ang isang matayog na banyan tree, at nadiskubre ang kagandahan ng tanawin mula sa mga butas nito na nagdudulot ng liwanag mula sa asol na langit, hindi nila maiwasang purihin ito. Ngunit hindi nila naiisip ang isang desperadong ina na nag-aalala. Sinabi ni Wang Dasheng na tinatrato ng mga tao ang puno ng banyan bilang isang Diyos, at likas sa kanila ang maawa sa buhay nitong kasuklam-suklam at malupit. Sinabi pa niya na ang mga tao ay patuloy na dumarami ng walang tigil, ang kasakiman ng mga tao, mga kolonya sa kalawakan, at ang tinatawag nilang karunungan at sibilisasyon. Naniniwala si Wang Dasheng na lahat ng ito ay sumasakal sa inang kalikasan. Idineklara niya na hindi niya hahayaan ang mga tao na maging matatayog na puno at tuluyan silang wawasakin habang sila'y mga panla pa lamang.
Nang iwas-iwas ni Wang Dasheng ang kanyang kanang braso, hamaba ito at nagbanta na hampasin si Minghi. Agad na tumalon pa atras si Minghi para iwasan ang atake. Nabasag ang sahig dahil sa lakas ng atake ni Wang Dasheng. Napansin ni Minghi na kahit simpleng atake pa lang ni Wang Dasheng ay napakalakas na. Kagat niya ang kanyang labi habang naiisip ito. Napagtanto ni Wang Dasheng na tila si Minghi ang tanging pag-asa ng lahat para mabuhay. Biglang nawala si Wang Dasheng sa kinaroroonan nito, kaya't nagulat si Minghi. Agad siyang gumalaw mula kaliwa at kanan para iwasan ang matutulis na braso ni Wang Dasheng. Kahit mabilis si Minghi, nagawa pa rin siyang sugatan ni Wang Dasheng sa kanang balikat. Sa wakas, huminto ang sunod-sunod na atake nang magawa ni Minghi na umatras at makalayo ng kaunti. Napagtanto ni Minghi na hindi lang malakas si Wang Dasheng, mabilis din ito. Inisip niya na kung hindi niya gagamitin ang kanyang spirit power, wala siyang pag-asa para makaganti. Ngunit may isa lang siyang pagkakataon na gamitin ang Frost Crystal, at may Emperor level na halimaw pa sa labas ng kanlungan. Napagpasyahan niyang huwag gamitin ang natatanging alas na hawak niya. Sa halip, ginamit niya ang sementong nasa ilalim ng kanyang mga paa, naniniwala siyang kaya niyang talunin si Wang Dasheng nang hindi gumagamit ng Frost Crystal. Tinikom ni Minghi ang kanyang kaliwang kamao, at naglunsad ng isang malakas na suntok. Bilang tugon, ginawang kalasag ni Wang Dasheng ang kanyang kanang braso. Sa likod ng kanyang kalasag, inihanda ni Wang Dasheng ang kanyang kaliwang braso upang tusukin ang ulo ni Minghi. Napatingin si Minghi sa gulat nang makita niyang biglang lumitaw ang matulis na braso ni Wang Dasheng mula sa likod ng kalasag. Nagawang umatras ni Minghi, ngunit napakabilis ng galaw ni Wang Dasheng kaya nagawa pa rin itong gasgasan ang kanyang noo. Nag-alala sina Fang Nianrong at Professor Tang para kay Minghi. Upang hindi bigyan ng pagkakataon si Wang Dasheng na umatake muli, agad na umatras si Minghi, at sinigurado kina Fang Nianrong at Professor Tang na ayos lang siya. Alam ang kakayahan ni Wang Dasheng, napagtanto ni Minghi na hindi niya ito matatalo gamit lamang ang karaniwang pamamaraan. Tinanong ng matanda si Professor Tang kung bakit isang tila walang karanasan na tao ang ipinadala ng Superhuman Institute para harapin si Wang Dasheng. Sinabi ni Professor Tang na wala siyang ideya dahil isa lang siyang propesor na gumagawa ng siyentipikong pananaliksik. Nais ni Fang Nianrong na tumulong kay Minghi, ngunit hindi pumayag si Professor Tang, sinabing huwag itong manggulo. Sinabi pa niya na kailangan lang nilang maniwala kay Minghi dahil kung hindi nito malalabanan si Wang Dasheng, lahat sila ay mamamatay. Isang bata na malapit sa gate ang nagdasal ng swerte para kay Minghi, at sinabing talunin niya si Wang Dasheng para sa kanila. Nainis si Wang Dasheng nang marinig ang bata at sinabihang tumigil ito. Binyantaan niyang kakainin niya ang mga magulang ng mga bata isa-isa pagkatapos niyang tapusin si Minghi, at sasabihin sa kanila kung ano ang lasa ng kanilang mga magulang. Dahil sa mga banta ni Wang Dasheng, hindi maiwasang umiyak ng mga bata. Tinanong ni Wang Dasheng si Minghi kung paano nito gustong mamatay, ngunit nanatiling tahimik si Minghi. Gumawa si Wang Dasheng ng matatalim na talam mula sa kanyang mga braso, at agad na umatake kay Minghi. Naiwasan ni Minghi ang mga talam sa pamamagitan ng pag-atras at pagtalon. Sa kanyang pagtalon, ginawang tinak na letigo ni Wang Dasheng ang kanyang braso, at agad na pinalo si Minghi sa likod. Bahagyang bumaluktot ang katawan ni Minghi sa tindi ng sakit, ngunit tiniis niya ito habang hinawakan ang letigo, at sinuntok si Wang Dasheng sa dibdib. Gayunpaman, hindi sapat ang lakas niya upang mapalayo si Wang Dasheng. Sinabi ni Wang Dasheng kay Minghi na hindi sapat ang kanyang lakas, at ayon sa pamantayan ng tao, isa lang siyang mid-level Sunblaze Great Hunter. Agad na lumayo si Minghi kay Wang Dasheng, habang ipinagyayabang ni Wang Dasheng na siya ay isang Heaven Flare rank. Ayon sa kanya, walang sinuman sa mga naruroon ang malapit sa kanyang ranggo. Nakita raw niya sa mga mata ni Minghi na wala itong balak sumuko. Pagkatapos ay sinabi niya kay Minghi na ipapakita niya kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa. Muling binago ni Wang Dasheng ang kanyang anyo. Ang kanyang gulugod ay humiwalay mula sa kanyang itaas na katawan, at muling pumosisyon ng patayo sa likuran niya. Tumubo ang gulugod ng pares ng butong binti at mga tadyang, at ang mga buto ay natakpan ng laman. Nagbago si Wang Dasheng sa anyo ng parang isang tikbalang, kung saan ang kanyang kaliwang braso ay naging isang kalasag at ang kanyang kanang braso ay naging isang matulis na sandata.
Sinabi ni Wang Dasheng kay Minghi na isang karangalan ang mamatay sa ilalim ng kanyang bagong anyo. Inihayag ni Wang Dasheng na naloko siya ni Minghi na pumunta doon sa pag-aakalang siya'y maaaring matrap. Sa katotohanan, nilikha lamang ni Minghi ang isang death arena. Sinabi ni Wang Dasheng na kahit sino ang pumasok doon, iisa lamang ang kahihinatnan. Habang nakahanda ang kanyang matulis na braso, sumugod si Wang Dasheng kay Minghi, na hindi nagkaroon ng sapat na oras upang umiwas. Napilitan siyang gamitin ang kanyang mga braso upang harangin ang matulis na braso ni Wang Dasheng. Tinamaan ng lakas ng atake ni Wang Dasheng si Minghi, dahilan upang tumilapon siya at ang kanyang likod ay sumalpok sa pader, na nagdulot ng mga bitek dito. Tinanong ni Wang Dasheng si Minghi kung naisip na ba niya kung bakit hindi niya kailanman napansin ang kanilang pag-iral dati. Bago pa man makasagot si Minghi, isiniwalat ni Wang Dasheng na ang grupo ni Minghi ay natuklasan lamang sila dahil sila mismo ang nagpaalam nito. Tiwala raw silang walang laban ang grupo ni Minghi sa kanila. Sugatan at punong-puno ng pasa, kinagat ni Minghi ang kanyang ngipin, at tinitigan ng matindi si Wang Dasheng habang banta niyang wawasakin ito. Tumakbo si Wang Dasheng papunta kay Minghi. Matapos makalapit, tumalon si Wang Dasheng, iniwasiwang ang kanyang matulis na braso, at inasinta ito sa ulo ni Minghi. Ang lahat ng nasa labas ng gate ay natakot, at pumikit ang kanilang mga mata.